Pangalan ko'y tinatawag, mga aninong hindi ko maunawan, ngunit puso. Mabagal ang takbo ng lumang bus habang binabaybay ang makipot na daan papasok sa probinsya. Sa labas, unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. Mga puno na tila nakikiskisan. Mga aninong hindi mo alam kung gumagalaw ba o nilalaro ng hangin. Tahimik si Oman sa kanyang kinauupuan. Nakasandal ang ulo sa bintana. Ngunit hindi siya natutulog. Hindi na siya natutulog ng mahimbing simula nung nangyari yon. Isang alaala ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Isang sigaw. Isang gabing punong-puno ng ulan. At isang kamay na hindi niya nahawakan sa huli. Mariin niyang pinikit ang mata. Hindi ko kasalanan. Bulong niya sa sarili. Pero kahit ilang beses niya itong sabihin, hindi naalis ang bigat sa dibdib niya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang huminto ang bus. Ito na, iho. Sabi ng konduktor. Pagbaba niya, sinalubong siya ng malamig na hangin. Ang baryo ay tila nakalimutan na ng panahon. Walang ilaw sa karamihan ng bahay. At ang ilang poste ay kumikislap pa. Sa dulo ng daan, may isang bahay. Doon, nakatira ang kanyang lola. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng matandang babae. Oh man! Mahina ngunit may saya sa boses nito. Ang tagal namang hindi umuwi. Yumuko siya at hinalikan ng kamay nito. Pasensya na la. Pinagbastan siya ng matanda. Tila may gustong sabihin. Ngunit pinili nitong manahimik. Ako kasi siguro. Kumain ka na muna. Habang kumakain, napansin ni Oman ang kakaibang katahimikan sa bahay. Walang radyo, walang ingay. Tanging tunog ng hangin at parang may kung anong kumakaluskos sa labas. La, may ingat niyang tanong. May kapitbahay pa ba tayo dito? Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Meron. Pero hindi lahat ng naririnig mo ay tao. Napakunot ang noo ni Oman. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang lola. Sa halip, tumingin ito sa bintana. Sa direksyon ng madilim na gubat. Basta, huwag kang lalabas sa gabi. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Hindi siya nakinig. Maalipas ang ilang oras, hindi pa rin siya makatulog. Parang may kung anong humihila sa kanya palabas. Isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. At sa kanya narinig iyon. Isang mahina, ngunit malinaw na boses. Oman. Oman. Napapalikwas siya. Sino ang tumatawag sa pangalan niya? Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng bahay. Walang ilaw. Tanging buwan ang nagsisilbing gabay niya. Oman. Mas malapit na. Galing sa gubat. Hindi niya alam kung bakit. Pero naglakad siya papunta roon. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang dilim at mas lumalamig ang hangin. Hanggang makarating siya sa isang clearing, isang maliit na bukana sa gitna ng mga puno. At doon niya siya nakita, isang lalaki, nakatayo sa gitna ng anino. Halos hindi maaninag ang muka, ngunit ang mga mata nito, kumikinang. Sa wakas, mahina nitong sabi.
Napatigil si Oman. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi mo alam kung may kasamang lungkot o panganib. Matagal na kitang hinihintay. Kinabahan si Oman. Hinihintay? Hindi kita kilala. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. At sa bawat hakbang nito, parang bumibigat ang hangin. Ayaw mo lang maalala. Biglang sumakit ang ulo ni Oman. May kung anong pumapasok sa isip niya. Mga imahe na hindi niya maunawaan. Isang bata, isang gubat, at isang kamay na hinawakan niya noon. Hindi. Napahawak siya sa ulo. Hindi ito totoo. Huminto ang lalaki sa harap niya. Malapit na. At doon niya nakita ang itsura nito. Hindi ito normal. May kakaibang ginang ang balat nito. At ang mga mata nito ay parang sumasalamin ng liwanag kahit wala naman. Adam, bulong ng lalaki. Iyon ang pangalan ko. Napatras si Oman. Ano ka ba? Sandaling natahimik si Adam bago sumagot. Isang nilalang na hindi dapat mahalin ng tao. Napalunok si Oman. Kung ganon, bakit ka nandito? Tinignan siya ni Adam. Diretso sa mga mata. Parang binabasa ang kaluluwa niya. Dahil ikaw ang nangako. Nanlaki ang mga mata ni Oman. Anong sinasabi mo? Biglang humangin ng malakas. Ang mga dahon ay nagliparan at ang paligid ay tila naging mas madilim. Nababalik ka. May hina ngunit mabigat ang boses ni Adam. At sa sandaling yon, may bumalik na alaala. Isang batang Oman, naglalaro sa gubat at may kasama siyang hindi tao. Hindi. Napatras siya. Hindi. Posible. Lumapit si Adam at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Iniwan mo ako. Parang may kung anong pumutok sa dibdib ni Oman. Isang sakit na hindi niya maintindihan. Hindi ko maalala. Nanginginig niyang sabi. At doon, ngumiti si Adam. Pero may lungkot. Alam ko, biglang nagiba ang hangin. Lumamig, mas lumamig. At sa likod ni Adam, may mga aninong gumagalaw. Hindi tao. Pero sila, may hina niyang sabi. Hindi ka pa nila nakakalimutan. Napalingon si Oman at nakita niya ang mga iyon. Mga nilalang sa dilim. Nakatitig sa kanya. Naghihintay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Adam! Nanginginig na sabi niya. Ano ang mga yan? Hindi sumagot si Adam. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Oman ng mahigpit. Ngayon bumalik ka. Bulong niya. Hindi na kita papayagang mawala ulit. Sa malayo, sa bahay, biglang napatingin ang lola ni Oman sa gubat. At bumuntong hininga. Nahanap ka na niya. At ang simula na naman ang sumpa. Hindi makagalaw si Oman. Parang nanigas ang buong katawan niya. Habang nakatitig sa mga nilalang sa likod ni Adam. Mga matang kumikislap sa dilim. Mga aninong walang malinaw na anyo. Ngunit ramdam mong buhay at galit. Adam, halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses. Ano yung mga yan? Hindi agad sumagot si Adam. Sa halip, bahagya siyang umarap sa likod at sa isang iglap, tila umurong ang mga anino. Parang mga hayop na natakot sa kanilang amo. Sila ang mga nakakita sa'yo noon.
Malamig niyang sagot. At sila rin ang mga naghihintay sa iyo pagbalik mo. Hindi ko sila kilala. Napatras si Oman. Pilit hinahatak ang kamay mula kay Adam. Pero hindi niya ito mabitawan. Mas humigpit ang hawak ni Adam. Pero kilala ka nila. Isang malamig na hangin ang umihip. At kasabay nito, may pumasok na alaala. Isang batang Oman. Tumatawa habang tumatakbo sa gitna ng gubat. Adam! Huliin mo ako! May batang sumunod sa kanya. Parehong muka, parehong mata. Si Adam. Napahawak si Oman sa ulo. Hindi ito totoo. Pulong niya. Ngunit ang sakit ng alaala ay parang kutsilyong unti-unting bumabaon sa kanya. Lumapit si Adam. Mas malapit. Halos magdikit ang kanilang noo. Iniwan mo ako. Mahina niyang sabi. Ngunit punong-puno ng sakit. Hindi ko ginusto. Lumapikit si Oman. Hindi ko alam. Pinangako mo sa akin. Mas lalong lumalim ang boses ni Adam. Na babalik ka. Napabukas ang mata ni Oman. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw ang alaala. Adam? Adam? Sabi ng batang Oman. Hawak ang kamay nito. Alis ako. Pero babalik ako. Ako. Hindi ka mawawala. Tanong ni Adam. May takot sa mga mata. Ngumiti si Oman. Siyempre hindi. Sinungaling ka. Parang nabasag ang mundo ni Oman sa salitang yun. Napatras siya. Tuluyang nabitawan ang kamay ni Adam. Hindi ko sinasadya. Sigaw niya, nanginginig. Bata pa ako noon. Wala akong kontrol. Biglang nagbago ang paligid. Umingay ang hangin. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Parang nanonood. At dahil doon, mahina ngunit matalim ang boses ni Adam. Nakising na sila. Unti-unting lumapit ang mga anino. Mas malinaw na ngayon ang kanilang anyo. May mahabang daliri. Mga mukhang parang nabura. At ang mga matang puno ng gutom. Anong gusto nila sa akin? Takot na tanong ni Oman. Hindi sumagot si Adam agad. Sa halip, tumingin siya sa kanya. Malalim. Tila may tinatagong desisyon. Ikaw ang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Oman. Kapalit? Ng ano? Ng pangakong sinira mo. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Oman! Oman! Boses ng lola niya. Sa isang iglap, tila naputol ang koneksyon. Kumina ang hangin, umatras ang mga halinom. At si Adam, nawala. Nagising si Oman na nakatusay sa lupa. Pawis na pawis. Hinahabol ang hininga. Oman! Oman! Tumakbo ang lola niya papunta sa kanya. Hawak ang lampara. Ang ginagawa mo dito? Hindi agad nasagot si Oman. Tanging ang pangalan lang ang lumabas sa bibig niya. Adam. Biglang natigilan ng matanda. Dahan-dahan itong napatingin sa gubat. Hindi ba siya tumitigil? May hina nitong bulong. La! Nanginginig si Oman. Sino si Adam? Sa loob ng bahay, tahimik ang paligid. Tanging ang ilaw ng kandila ang bibigay ng liwanag sa kanilang dalawa. Patagal bago nagsalita ang lola niya. Nago kay panak. Panimula nito. Ang pamilya natin ay may kasunduan sa mga kilalang sagubat. Napakunot ang noo ni Oman. Kasunduan? Oo, Tumango ang matanda. kapayapaan
magkapalit ng respeto. Hindi tayo gagalaw sa nilang teritoryo. At hindi sila mangimasok sa atin. Pero, napahawak si Oman sa ulo. Nasira ko yun. Pumiling ang matanda. Hindi ikaw, Oman. Sandaling tumahimik. Ang mama mo. Nanlaki ang mata ni Oman. Anong ginawa niya? Hindi agad sumagot ang lola niya. Parang nahihirapan itong sabihin ang susunod. Natay niya ang isang engkanto. Parang may malamig na tubig na binuhos sa katawan ni Oman. At ang engkantong yun Nanginginig ang boses ng matanda. ay kapatid ni Adam. Tahimik, mabigat. Simula noon, Dugtong niya. isinumpa ang pamilya natin. Anong sumpa? Tanong ni Oman. Halos pabulong. Tumingin sa kanya ang lola niya. Na amin siya sa dugo natin. Magiging tabulit. Napaatras si Oman. Ang ibig sabihin, ako ba yun, lola? Tumango ang matanda. Dahil ikaw ang may pinamalapit o unayan sa nila. Hindi makatulog si Oman ng gabing yon. Paulit-ulit niyang naisip ang lahat. Ang alaala, ang pangako, ang sumpa, at si Adam. Hindi ka mawawala. Hindi. Napapikit siya. Mahigpit ang hawak sa dibdib. Sinira ako. Ngunit sa kabila ng takot, may ibang naramdaman. Isang kakaibang sakit na hindi lang dahil sa takot, kundi dahil kay Adam. Sa sakit na nakita niya sa mga mata nito. Hindi siya galit. Mahina niyang bulong. Nasasaktan siya. Kinabukasan, maagang nagising si Oman. At kahit sinabi ng lola niya na huwag siyang pupunta sa gubat, ginawa niya pa rin. Kailangan lang niyang makita si Adam. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pagpasok niya sa gubat, mas malinaw na ngayon ang paramdam. Hindi lang ito basta lugar. Parang buhay. Oman! Napahinto siya. Nasa likod niya ang boses. Paglingon niya, nandoon si Adam. Ngunit iba na ang itsura nito. Mas malamig, mas malayo. Bakit ka bumalik? Tanong nito. Para malaman ang totoo, sagot ni Oman. At para humingi ng tawad. Sandaling natahimik si Adam. Huli ka na. Masakit ang boses nito. Hindi galit, kundi sugatan. Hindi ko kontrol ang nangyari noon, piit ni Oman. Pero ngayon, nandito ako. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi kita tatakbuhan. Napatingin si Adam sa kanya. At sa unang pagkakataon, may lamat sa malamig nitong anyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahina niyang sabi. Turuan mo ako, sagot ni Oman. Tahimik, mahaba, at pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Adam. Hanggang sa halos magdikit na sila. Kapag nanatili ka, bulong niya, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Huminga ng malalim si Oman. Kapag umalis ako, tumingin siya sa mga mata ni Adam. Ano ang mangyayari sa'yo? Hindi sumagot si Adam. Pero sapat na ang katahimikan.
Sa sandaling yon, may nagbago. Hindi pa pag-ibig, pero hindi na rin takot lang. Isang koneksyon, isang bagay na nagsisimula pa lang. Sa likod nila, tahimik na nagmamasid ang mga anino. At sa pagkakataong ito, hindi na sila umatras. Hindi na umalis si Oman. Hindi agad, hindi tuluyan. Pero araw-araw, palihim siyang bumabalik sa gubat. Sa parehong lugar, sa parehong anino, kay Adam. Sa una, puro katahimikan ang namamagitan sa kanila. Magkaharap lang, walang salita, walang galaw. Pero sa bawat araw na lumilipas, may unti-unting nagbabago. Parang ang dilim ng gubat ay hindi na kasing bigat kapag magkasama sila. Hindi ka ba natatakot sa akin? Isang hapon, iyon ang unang tanong ni Adam. Matapos ang ilang araw na halos walang usap. Nakaupo si Oman sa isang malaking ugat ng puno habang si Adam ay nakatayo sa lilim. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Nung una, oo, bahagya siyang ngumiti. Pero ngayon, mas natatakot ako sa sarili ko. Napakunot ng noo si Adam. Bakit? Tumingin si Oman sa kanyang mga kamay. Dahil pakiramdam ko, kahit alam kong delikado to, bumabalik pa rin ako. Tahimik si Adam. Hindi siya lumapit, pero hindi rin siya umalis. Hindi ba dapat ginagawa yan? Malabig niyang sabi. Alam ko, pwede kang mamatay. Alam ko rin, pwede kitang saktan. Doon napatingin si Oman sa kanya. At pwede rin kitang iwan ulit. Tumama iyon. Diretso sa dibdib ni Adam. Sa unang pagkakataon, umatras siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Hindi na ako yung batang iniwan mo, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Oman. Tumayo at dahan-dahang lumapit. Pero ako pa rin yung batang nangako. Huminto siya sa harap ni Adam. Ngayon, gusto kong to pa rin yun. Isang malakas na hangin ang dumaan sa kanila. At sa isang iglap, biglang nag-iba ang paligid. Nawala ang kulay ng mundo. Naging abo at lumitaw ang isang alaala. Isang batang Adam, mag-isa sa gubat, umiiyak. Oman, mamanig ka? Araw ang lumipas, gabi, panahon. Hindi siya umalis. Hindi siya tumigil sa paghihintay. Hanggang sa may mga aninong lumapit. Iniwan ka niya. Hindi ka mahal. Hindi siya babalik. Unti-unting nagbago ang mata ni Adam. Mula sa inosente, naging malamig. Naging walang tiwala. Pumalik ang kulay ng mundo. Nakahawak si Oman sa dibdib niya. Hinihingal. Yun ang nangyari, bulong niya. Hindi sumagot si Adam. Pero ang kanyang mga mata, hindi na ganoon kalamig. Hindi ako bumalik, mahina niyang sabi. Kasi pinili ko. Napatingin si Adam. Anong ibig mong sabihin? Napapikit si Oman. At doon lumabas ang isa pang alaala. Mas masakit, mas malinaw. Ulan, sigawan. Hindi ka pwedeng bumalik doon, sigaw ng kanyang ama. May kaibigan ako doon. Iyak ng batang Oman. Hindi siya tao. Isang malakas na sampal. At isang gabi, napilit siyang isinakay sa sasakyan. Habang umiiyak, habang sumisigaw. Pagmulat ni Oman, may luha sa kanyang mga mata. Hindi ako pinayagan. Nanginginig niyang sabi. Kinuha nila ako sa'yo. Tahimik si Adam. Matagal, mabigat.
Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit at sa unang pagkakataon, siya ang humawak. Hinawakan niya ang kamay ni Oman. Mainit, totoo. Ang tagal kong hinintay yan, mahina niyang sabi. Hindi na umatras si Oman. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak. Sorry. Bulong niya. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Alam ko, hindi mabubura ang nangyari. Alam ko rin. Tumingin siya kay Adam. Pero, pwede ba akong magsimula ulit? Tahimik ang gubat. Parang nakikinig. Parang naghihintay. Unti-unting lumapit si Adam hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. Hindi ko alam kung kaya ko magtiwala ulit, bulong niya. Hindi ko rin alam kung kaya kong hindi bumalik sa'yo, sagot ni Oman. At doon, sa gitna ng dilim, may nangyaring hindi nila inaasahan. Isang mahina ngunit malinaw na paglapit ng labi. Hindi ito marahas. Hindi ito biglaan. Parang isang tanong, isang paghingi ng pahintulot, at isang sagot. Sandaling tumigil ang mundo. Walang hangin, walang ingay. Tanging tibok ng puso nilang dalawa. Pero hindi lahat ng nagmamasid ay tahimik. Sa likod nila, biglang gumalaw ang mga anino. Mas marami na sila. Mas malapit. At sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Adam! Naputo lang sandali. Agad na patras si Adam. Hinila si Oman sa likod niya. Nagibangan yun ito. Mas maliwanag ang mata. Mas madilim ang presensya. Hindi pa tapos. Malabig niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting lumapit ang mga nilalang at sa gitna nila, may isang mas malaki, mas madilim, mas mabigat ang presensya. Hindi lang ako naghihintay sa'yo, bulong ni Adam. Isang boses ang umalingaw, malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa wakas, Nandigas si Oman. ang anak ng may kasalanan. Napahigpit ng hawak si Adam sa kanya. Lumayo ka! Utos nito. Ayoko! Sagot ni Oman kahit nanginginig. Hindi ka pwedeng manatili dito. Hindi rin kita iiwan. Sandaling tumahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang nilalang sa dilim. Maganda. Mas masakit kapag pinili niya. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Ang lupa ay parang gumalaw. At ang mga anino ay sumugod. Hinila ni Adam si Oman. Tumakbo ka! Ayoko! Oman! Hindi kita iiwan! Sa gitna ng kaguluhan, may isang katotohanan na malinaw na malinaw. Hindi na ito simpleng sumpa. Hindi na ito simpleng takot. Pag-ibig na ito at kapalit nito ay isang bagay na hindi nila kayang takasan. Sa malayo, sa bahay, napalod ang lola ni Oman. Hindi na natin mapipigilan. Mahina niyang sabi. Marami ng kapalit. Umikot ang mundo. Sumisigaw ang hangin. At sa gitna ng kaguluhan, hawak pa rin ni Adam ang kamay ni Oman. Mahigpit. Parang iyon na lang natitirang totoo sa gitna ng lahat. Tumakbo ka! Sigaw ni Adam habang patuloy na lumalapit ang mga anino. Ngunit hindi gumalaw si Oman. Hindi kita iiwan! Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita sa mukha ni Adam, kundi takot. Hindi mo naiintindihan, nanginginig niyang sabi. Hindi ko kailangan maintindihan lahat, sagot ni Oman. Marap sa kanya kahit nanginginig ang katawan. Sapat na alam kong mahal kita. Nanlaki ang mata ni Adam. Parang tumigil ang oras. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng panganib,
Iyon ang unang beses na sinabi yun ni Oman. Adam, hindi na ako aalis. Isang malakas na sigaw ang malingaw mula sa nilalang sa dilim. Kung ganon, Biglang dumilim ang paligid. pareho kayong kukunin. Sumugod ang mga anino. Mabilis, walang awa. Hinila ni Adam si Oman papalayo. Ngunit kahit gaano sila kalakas, marami sila. At sa bawat segundo, palapit ng palapit ang panganib. Hindi ito ang gusto ko para sa'yo. Bulong ni Adam, hinihingal. Hindi rin ito ang gusto ko para sa sarili ko. Sagot ni Oman. Pero pipiliin pa rin kita. Doon, may nagbago. Isang bagay sa loob ni Adam ang parang napunit at muling nabuo. Mas malinaw, mas matatag. Unti-unti siyang tumigil. Hindi na siya umatras. Sa halip, humarap siya sa dilim. Adam, anong ginagawa mo? Takot na sigaw ni Oman. Hindi siya sinagot nito. Sa halip, marahan itong hinawakan ng pisngi niya. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Kung mananatili ka dito, mahina niyang sabi. Mamamatay ka. Wala akong pakialam. Pero ako meron. Tumahimik si Oman. Sa unang pagkakataon, hindi malamig si Adam. Hindi siya engkanto. Isa siyang nilalang na marunong magmahal. Ang sumpa, mahina niyang sabi. May paraan para matapos. Napakunot ng noo si Oman. Anong paraan? Tumingin si Adam sa kanya. Malalim. Parang sinasaulo ang bawat detalye ng mukha niya. May kailangang mawala. Nanlaki ang mata ni Oman. Hindi. Ngumiti si Adam. Isang ngiti na puno ng lungkot at kapayapaan. Kung magiging tao ako, bulong niya, mawawala ang koneksyon ko sa kanila. Adam! At matatapos ang sumpa. Umiling si Oman, nanginginig. Anong kapalit? Tahimik. Isang saglit. Isang huling paghinga. Ikaw, parang gumuho ang mundo. Ano? Makakalimutan ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Hindi nakapagsalita si Oman. Parang nawala ang hangin sa paligid. Hindi pwede yun. Pulong niya. Lumapit si Adam. Mas malapit. Hanggang sa magdikit ang kanilang noo. Mas pipiliin ko makalimot. May na niyang sabi. Kaysa makita kitang mawala. Napaluha si Oman. Huwag mo akong iwan. Ngumiti si Adam. Hindi kita iiwan. Mahina niyang hinawakan ng kamay ni Oman at ipinatok sa kanyang dibdib. Pinili lang kitang mabuhay. Sa likod nila, mas lumakas ang mga anino. Mas papalapit. Mas mapanganib. Pangako, bulong ni Adam. Sa kahit anong mundo, mahanap kita ulit. At bago pa makasagot si Oman, hinila siya ni Adam papalapit at hinalikan. Hindi yun yung tulad ng nauna. Mas malalim, mas masakit, mas totoo. Isang halik na parang paalam. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong gubat. Sumigaw ang mga anino. Parang nasusunog, parang nawawala. Si Adam, unti-unting nagbago. Ang liwanag sa kanyang katawan ay naging init. Ang kakaibang anyo ay nawala. At ang kanyang mga mata naging normal. At sa isang iglap, tumigil ang lahat. Bumagsak si Adam. Adam! Mabilis siyang sinalo ni Oman bago tumama sa lupa. Tahimik, walang galaw, walang boses. Adam, kumising ka. Please. Hindi siya sumagot. Lumipas ang mga araw.
Hindi umalis si Oman sa tabi ni Adam. Dinala niya ito sa bahay ng kanyang lola. Aalagaan ko siya, mariin niyang sabi. Pero hijo, Nag-aalalang tugon ng matanda. Kahit ano pa siya dati, tao na siya ngayon. Tahimik na tumango ang lola niya. At doon nagsimula ang bagong yugto. Araw-araw, binabantayan ni Oman si Adam. Pinupunasan ng noo. Pinapakain kahit walang malay. Kinakausap kahit walang sagot. Alam mo ba, bulong niya isang gabi, habang hawak ang kamay ni Adam. Ang kulit mo dati. Mahinang tawa. Pero ikaw din yung dahilan kung bakit ako natuto ulit matakot at magmahal. Tumulo ang luha niya. Kahit hindi mo ako maalala, okay lang. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Basta, nandito ka. Isang umaga, may gumalaw. Adam? Dahan-dahang nagmulat ang mata ang binata. Napatigil ang mundo ni Oman. Gising ka na. Napatingin si Adam sa kanya. Malabo pa ang paningin nito. Sino ka? Parang may pumutok sa dibdib ni Oman. Pero ngumiti siya. Mahina, masakit. Ako si Oman. Tahimik si Adam. Pinagmasdan siya. Bakit? Parang bulong niya. Parang kilala kita. Napaluha si Oman. Pero pinigilan niya. Siguro. Dahil nakadadhana. Hindi niya alam kung totoo. Pero gusto niyang maniwala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natutong muli si Adam. Maglakad, magsalita, mabuhay. At sa bawat sandali, si Oman ang nasa tabi niya. Ganito mahawak ng kutsara, sabi ni Oman, sabay tawa. Ganito. Sablay na sagot ni Adam. Hindi, mali. Natatawang sigaw ni Oman. Unti-unting napalitan ng liwanag ang dating dilim. Isang hapon naglakad sila papunta sa gubat. Tahimik, mahangin. Bakit parang mahalaga to sa akin? Tanong ni Adam. Habang nakatingin sa isang malaking puno. Hindi sumagot si Oman agad. Sa halip, ngumiti siya. Kasi dito nagsimula ang lahat. Ang alin? Tumingin si Oman sa kanya. Diretso, malalim. Ang kwento natin. Nahimik si Adam. Hindi niya maintindihan. Pero may naramdaman siya. Sa dibdib niya, painit, may lungkot, at may saya. Pwede magsimula ulit, tanong niya. Napaluha si Oman. Pero ngumiti siya. Oo naman, habang palupog ang araw. Magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng puno ng balite. Hindi na engkanto si Adam. Hindi niya na maalala ang nakaraan. Pero ang puso niya, parang may alam na hindi kayang ipaliwanag ng isip. At si Oman, handang mahalin siyang muli sa pangalawang pagkakataon. Hindi niya man maalala ang mga unang beses nagkakilala sila. Pero pinili nilang buuin ulit ito. Masakit, pero puno ng pag-asa. Minsan, hindi kailangang maalala ang lahat para muling magmahal. Ating ibig kay lamig may tining na naglalakbay. Bulong ng hangin, pangalan ko'y tinatawag. Mga aninong hindi ko maunawan,
ngunit puso ko'y tila may hinahanap. May pangakong iniwan sa pagitan ng mundo, na kahit limot na ng isip, hindi sumuko. Sa lilim ng alaala, nandun ka pa rin. Kahit ang panahon ay pilit tayong burahin. Kung pag-ibig ay sumpa, handa kong akuin. Kahit ako'y mawala, basta't ikaw ay maging akin. Sa gubat ng lihim, tayo'y muling nagtagpo. Mga matang tila matagal nang naghintay. Takot at pag-ibig sabay na sumiklap. Sa bawat hakbang, puso'y nahuhulog na. Kahit anong pilit ng tadhana'y paglayuin, may puwersang sa'yo lang ako dadalhin. Sa lilim ng alaala, nandun ka pa rin. Kahit ang mundo ay pilit tayong wasakin. Kung kapalit man ay ang lahat sa'kin, ibibigay ko. Huwag ka lang mawala sa paningin. Kung bukas ay magising kang wala na ako, at ang kahapon ay tuluyan ng naglaho, hahanapin pa rin kita sa bawat sandali. Dahil ang puso'y hindi marunong magsinungaling. Sa lilim ng alaala, kahit di mo maalala, may isang pusong tahimik na nagmamahal sa'yo pa rin. Kung pag-ibig man ay kailangang kalimutan, ako na ang mawawala. Ikaw lang ang manatiling buhay. At sa muling pag-ikot ng mundo, kung tayo'y pagtatagpuin muli, ako'y muli